Sorry. Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Yung kasing pera, nadukot. Ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sa buhay may asawa, dumarating din ang mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga pangyayaring nakagagalit. Ngunit dapat bang masira ang kanilang sinumpaan dahil dito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jomel sa ating dulang sa kanyang panahon. 100,000 piso ang laman ng sobrang yan, anak. Yan ang kulang sa bayad ng kumpare ko sa binili niyang kotse mo. Buti ho, nagbayad na sila. Salamat po, tay. Oh, Ngayon, makakapag-down na ako sa coaching gusto kong bilhin. may mo sabihin lahat yan? Pandown mo lang sa kotse? Oo, kulang pa nga ho ito ng konti eh. Pero madali ko nang gawa ng paraan yun. Ay, siya, sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Jomel, handa na nga po na. Halika na. Kumain na tayo. Alis ka bukas, di ba? Oo, pupuntahan ko si inay. Dadalawin ko. Bakit? Ikaw na nga magulog sa bangko ng pera nito. Uy, nakalagay pa sa sobre. Ang kapal nito, ha? 100,000 yan. Ha? Kabuo ang bayad sa kotse ko na binili ng kumpare ni Itay. Akala ko ba ipang-down mo ito sa bibilin mong kotse? Nabili na ng iba. Kaya nga, nadismaya ako eh. Ay, ganun ba? Ay, sige. Sasama ko na lang ito sa ipon natin. O, di pa paano yan? Magkukommute ka na. Wala ka na biling kotse. Ano pa nga ba? Hindi bale, siguro next month makakabili na rin ako. Lorna? Bakit ka umiiyak lang ganyan? May nangyari ba sa manugang ko o sa apo ko? Wala po. O bakit ka nga umiiyak ng ganyan? Dalaslas yung bag ko. Nadukutan ako. Ano? Paano nangyari yon? Nakatulog ka ba sa sasakyan? Medyo kasi sumakit yung ulo ko, kaya napaidlip ako. Oh. Ayun, nagulat na lang ako pagbaba ko ng bus. Last na itong bag ko. Ano nakuha sa'yo? Cellphone mo? Isa na nga ako cellphone lang. Kaso hindi yun ang kinuha. Ano nga nakuha? Yung dala ko pong sobre. Sobre lang naman pala May lamang 100,000 yun. Ano? Diyos ko naman, anak. Ang laking halaga nun. Bakit naman nagdala ka ng ganong kalaking halaga? Pinuhulog po yun ni Jomel sa bangko. Ay, naku po, Diyos ko. Hindi ko alam ngayon. Paano ko sasabihin ito sa asawa ko? Lorna, mula pa kaninang dumating ako, matamlay ka na. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Alam ko na, may problema. Ganyan ka kapag may problema tayo eh. Sabihin mo, ano ba yun? Jomel, I'm sorry, ha? Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Kasi, yung Ano? pera, Oh, nadukot. ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Sakit mo naman magsalita. Sumisigaw ka pa. Anong gusto mo? Huminahon ako? Pagkatapos ng sinabi mo? Hindi ko nga sinasadya. 100,000 piso yun, Lorna. 100,000. Pinadukot mo lang. Sorry na nga. Napakatanga mo talaga. Makalis na nga.
At baka hindi lang sampalang magawa ko sa'yo. Baka mabugbog pa kita! Naku. Talagang dapat ka na magalit sa misis mo, pre. Naku, ang laking halaga, iwilala niya. Bala ko, hindi madaling kumita ng pera. Kaya tinuwangan kita, pere. Ayaw umuwi. Bisit ang bisit ako sa kanya. Aba, oo. Gusto ko siyang bubugin eh. Alam mo, yan ang hirap sa mga babae. Yung bang katangahan nila. Oo nga, pare. Diba? Pare, pwede ba akong makitulog sa bahay niyo ngayon? Huwag doon, pre. Wag. Ha? Hindi rin kasi ako uuwi doon ngayon, pre. Pero, may alam akong pwede natin tulugan. Ha? Magiging masaya na pa, pre. Makakalimutan mo ang nangyari sa'yo. Ha? Buti nagpunta ka rito, Jomel. Dito muna ako sa inyong matutulog tayo. Ano ba itong ginagawa mo? Tumawag si Lorna. 3 araw ka na raw hindi umuwi sa inyo. Hindi mo rin sinasagot ang mga text sa tawag niya. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa pera ko. Nalaman ko na rin lang tungkol doon. Sinabi niya. Nakakagalit nga yun. Pero hindi mo naman maibabalik ang halagang yun kahit magmarakulyo ka pa. Kalimutan mo na yon at tanggapin mo na bahagi ng buhay may asawa ang mga ganong pangyayari. Mahirap pong kumita ng pera, tay. Naku. Kaya sisirain mo ang pagsasama niyo. Ganon. Saan ka ba natulog sa loob na 3 araw? Sinamahan po ako ni Nestor na magpalipas ng sama ng loob. Si Nestor? Naku naman, anak. Sana naman huwag kang magpasulsul sa taong yun. Alam mo naman ang ugali niya, di ba? Kaya nagkahiwalay sila mag-asawa eh. Mamaya na tayo umuwi, Jomel. Gusto ko pa dito sa park. Pagod kasi ko, Trixie. Ganon? Dito na lang tayo sa motel. Ha? Para makapag-relax tayo. Ikaw talaga, napakapilya mo. Hindi kapilyan yun. Gusto lang kitang paligayahin. Ang sweet niyo naman. Lorna, Sino ba yung pangit na babaeng yan? Ako ang asawa ng lalaking nililingkis mo. teka, Ha? Lorna, huwag kang mag-skandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Sinundan lang kita para patunayan kong tama ang hinala ko. Lorna, Ito lang sasabihin ko sa'yo, Jomel. Ang kasalanan ko sa'yo, hindi ko sinadya. Pero itong kasalanan mo sa akin, talagang sinadya mo. Lorna, sandali. Hayaan mo na lang Lorna! siya. Ikaw ang tumahimik. Susundan ko ang asawa ko. Pagdating ko po sa bahay, tay, wala nang mag-ina ko. Nag-arsabalutan pala manugang ko. Bakit naman kasi pinagtaksilan mo ang iyong asawa? Huwag mo sabihin hindi mo sila sadya yun. Hindi ako maniniwala. Tay, gusto ko lang naman hong magpalipas ng sama ng loob. Anak, pagganti ang ginawa mo. Sinadya mo siyang saktan. O paano ngayon? Kung tuloy ang mawasak ang inyong tahanan, gusto mo ba yun? Ayoko. Mahal kong mag-ina ko. Sana, bago mo ginawa yon, tinanong mo muna ang sarili mo kung may katapat bang presyo ang pag-ibig mo sa iyong asawa. At kung meron, 100,000 piso lang ba yon? Baka sakaling hindi ka nahulog sa pagkakasala.
Balae, maupo kayo. Salamat, Balaeng Atang. Naparito kami nitong anak ko para sana ayusin natin ang problema. Alam mo, Balaeng Jose, ayaw ko naman sana magkahiwalay silang dalawa. Kawawa naman ang ating apo kung mangyayari yun. At isa pa, sayang ang 5 taon na pagsasama nila ni Lorna ko. Kaya lang itong si Jomel. Nanay Atang, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na pong ginawa ko. Pakiusap po. Tulungan niyo kaming magkaayos ni Lorna. Pwede kaya yun, Balae? Pwede bang hayaan natin silang mag-usap? Bakit ka pa naparito? Sana doon ka na lang sa babae mo. Lorna, Wala namang kaming halaga sa'yo. hindi totoo yan. Mahal ko kayo ng anak natin. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sinaktan? Lorna, patawarin mo ko. Dahil lang sa 100,000 piso. Dinungisan mo ang sumpaan natin. I'm sorry. Bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang pagtataksil ko. Pagpapatawaran at paglimot sa mapait na nakaraan ang susi upang di mawasak ang isang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, ang inyong lingkod at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.